Kapag narinig mo ang Isuzu, iisa agad ang pumapasok sa isip ng marami. Matibay, matipid, at subok sa kargahan. Pero alam mo ba, mahigit 100 taon na sa industriya ang Isuzu. At sila rin ang isa sa mga pioneer sa diesel engine tech. Kaya pagdating sa SUV, kilalang kilala na ang Isuzu. Lalo na ang MU-X na swak para sa pamilya, negosyo o long drive. Ano nga ba ang ibig sabihin ng MU-X? MU-X stands for Multi-Utility Extreme dahil talagang kaya sa kahit anong lifestyle. Unang inilabas noong 2013 bilang kapalit ng Altera. At mula noon, naging isa na ito sa mga best-selling SUV sa buong Southeast Asia, lalo na dito sa Pilipinas. At ang maganda rito, isa ito sa iilang SUV na may sariling ladder frame DNA. Kaya hindi lang pang forma, kundi pang katawan talaga. Ngayon, mas modern na ang itsura, mas techy ang cabin, at mas smooth pa ang ride. At ngayong 2025, officially updated na ang second generation MU-X. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mga bago? Let's find out here in Drive Talk. Kung mapapansin nyo, may mga pagbabago ang 2025 Isuzu MU-X LSE pagdating sa itsura. Mas sporty, mas aggressive, at mas modern ang dating. Una mong mapapansin ang bagong titanium carbide dynamic grille, mas maangas kumpara sa dati. Sa harap, LED pa rin ang headlight gaya ng nakasanayan. Pero ngayon, naka-dynamic blade design na, kaya mas sharp at mas premium tignan. Fog lamps, still LED, still functional, kayang sumabay sa ulan o night driving. Sa likod, parehong LED ang taillights, pero mas updated na gamit ang Embrace Line concept rear combination lamps. Kaya mas elegante tignan, lalo na kapag nakailaw sa gabi. Chrome linings, present pa rin sa mga bintana. May konting classy vibe kahit rugged ang overall look. Gulong, same size pa rin, 20-inch, 265, 50, R20. Pero ngayon, naka-dynamic turbine alloy wheels na, parang ready humarurot anytime. Roof rail, dati gray, ngayon black na, para mas bagay sa sporty theme. Side mirrors, may integrated side repeaters, at sa ilalim, nandyan pa rin ang camera para sa 360-degree view system. Sa harap, kapansin-pansin ang 4 parking sensor, nakatabi ng air vent. At sa likod, gaya ng dati, meron pa ring 6 rear parking sensor. Kaya kampante ka pa rin sa tight parking spaces o habang umaatras. Sakto lang ang bilis ng power liftgate ng MU-X. Hindi mabagal, hindi rin mabilis. Pagbukas mo, maluwag ang cargo space, kapareho ng 2024 model. May 12-volt socket, ilaw na hindi LED, at side pocket para sa basic tools. Sa ilalim, may dagdag pang storage. Naka 50-50 split ang third row. Kaya kahit medyo matangkad ang gamit, walang problema. Kulang pa rin, pwede pang ibaba ang second row na halos flat. Kaya abot hanggang dulo ang cargo. Pang road trip man o bigla ang biyahe, ready ka lagi. Sa 2025, Isuzu MU-X hindi lang itsura ang pinagtuunan, pero pagdating sa performance, pareho pa rin sa naunang modelo. Makikita pa rin dito ang 3.0 liter 4JJ3 TCX Blue Power diesel engine na may 190 horsepower at 450 Nm of torque. Tried and tested na sa mga long drive at pang araw-araw na gamit.
Mayroon pa rin itong 6-speed automatic transmission. Kaya kung dati mo na itong kilala, ganun pa rin ang hatak at takbo. Matatag, maaasahan at pangmatagalan. Wala mang malaking pagbabago sa ilalim, panatag ka naman sa performance na subok na. Kapansin-pansin agad ang pagbabago sa bagong MU-X, lalo na ang ambient lighting na wala sa naunang 2024 model. Classy touch yan na siguradong mapapansin mo, lalo na sa gabi. Pero syempre, habang may nadagdag, may nawala rin. Yung dati, may extra compartment sa itaas ng glove box. Ngayon, goodbye na yon. Pero same lang naman ang luwag ng glove box sa luma. Pagdating sa instrument cluster, malaki ang pagbabago. Mas malaki na ngayon ang TFT display, kaya mas techy at mas readable. Pero sa map light, same pa rin, hindi pa rin LED. Sunglass holder, sakto lang din ang laki. At ang visor, may vanity mirror with light, pero hindi pa rin LED. Ang upuan, same as before, 8-way power adjust para sa driver. At ang steering wheel, manual tilt and telescopic pa rin. Pagdating sa cabin space, wala namang nabago. Maluwag pa rin ang legroom at headroom. Ang infotainment, gaya pa rin ng dati. May dashcam recording, 360-degree camera na may katamtamang linaw. At syempre, may wireless charging pad sa baba. Makikita mo rin dito ang mga controls para sa 360 cam. Isang USB Type-C port, dalawang Type-A ports, isa rito, pwede mong gamitin pang download ng dashcam footage. At may isang 12-volt socket din para sa extra power needs. Center armrest, swak lang ang luwag. Aircon controls, still digital with dual zone automatic climate control. Same sa previous model. Cup holders, di ka mabibitin. Dalawa sa gitna, isa pa sa aircon vent, gaya ng dati. Sa ilalim nito, andun ang rear AC controls at trunk release. Dito sa likod, same story, maganda ang legroom at headroom. May center tunnel pa rin, kagaya ng dati. Pero hindi naman ito gaano kataas, kaya pwede pa ring upuan kung kinakailangan. May armrest na may dalawang cup holders at good news, may ambient lighting na rin dito. Dagdag sa premium feel. Mapapansin ding may bagong seat back pockets sa tabi ng dalawang Type-C ports. Dagdag storage at mas madaling access. Yun nga lang, tinanggal na ang 220 volt socket na dati nandito. Pagdating sa ilaw sa likod, hindi pa rin ito LED. Medyo sayang. Pero ang rear aircon vents ay nakapwesto pa rin sa ceiling. Kaya tiyak na komportable pa rin ang mga pasahero sa likod. Dito sa third row, wala masyadong nabago. Same pa rin tulad ng dati. Sakto lang ang space, may legroom at headroom. Pero medyo masikip kung matangkad ka. Good thing, may cup holder at extra pocket pa rin sa gilid. Okay naman yung ano niya, no, size niya. Dahil 20s yung rims niya, naramdaman ko may weight. Mabigat siya. Isa to sa pinakamabigat ko na drive na SUV ah. Pero, napansin ko lang dito sa MU-X na kahit malaki yung wheels niya, yung turning radius niya, maganda pa rin. Hindi siya yung nabibitin. Pero sa power, ramdam ko lang may konti siyang weight. Pero yung braking system naman niya, halos same lang naman din siya sa D-Max. Hindi siya mabite. So ito, kung MU-X yung kukuhaan yung SUV, maganda yung suspension niya. Hindi kayo matatagtagan dito. Maganda talaga, nagustuhan ko yung suspension niya. So ngayon, subukan naman natin tong manual mode. Oh, maganda rin. Para din siyang D-Max. Parang wala siyang delay eh. You know, ramdam mo agad yung power niya. Yun lang talaga downside niya dito sa MU-X. May kabigatan lang talaga yung steering niya. Yun lang yung comment ko.
Kung i-compare mo siya sa pickup nila na D-Max, mas magaan yun compared dito. So ngayon, subukan natin tong latest MUX. So same lang naman din sila sa previous model nito. Almost same engine lang siya. Same lang din na may katigasan yung steering. Pero ang nagustuhan ko dito sa MUX, okay yung ride niya. Okay yung suspension niya. Same din sa previous one. So napansin ko lang din dito na may konti siyang engine noise since diesel engine siya. Okay naman siya. Same din naman sa mga other SUV. Yung vision niya, same din sa dati. Okay din. Maganda rin yung vision niya dito. Hindi naman siya mahirap isingit. So, ang nagustuhan ko dito yung mga ambient light kagaya nga ng nabanggit ko kanina. So, dito wala lang siya mga driving mode. Pero same sa D-Max, meron siyang rough terrain. Ang Isuzu MU-X LSE 4x2 ay nagkakahalaga ng 2,320,000 in Philippine peso, habang ang 4x4 variant naman ay nasa 2,670,000 in Philippine peso. Available ito sa mga kulay na Tiger Gray, Satin Pearl White, at exclusive naman sa 4x2 variant ang Onyx Black. Kung taga Bulacan ka at naghahanap ka ng Isuzu unit, bumisita lang kayo sa Isuzu Bulacan BMD Motors sa Plaridel at hanapin lang si Ma'am AL de la Paz. Kung nasa South ka naman, punta lang kayo sa Isuzu Alabang at hanapin lang si Ma'am Patricia Diona o si Sir Ezekiel Monsalve for inquiries at sabihin nyo na lang na napanood nyo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka lagi. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.